Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Naging palaban si Vice President Sara Duterte sa harap ng ginawang pag-impeach sa kanya ng Kamara de Representantes. Nitong Biyernes, inihag niya na kung pwede, hindi na siya dadalo sa impeachment hearing na gagawin sa Senado na magiging impeachment court dahil baka umano ma-intimidate lang sila lahat sa presence niya doon. Nilinaw din ni Sara na wala itong planong mag-resign sa kanyang posisyon at hindi pa umano ito sumasagi sa kanyang isipan dahil maaga pa para sa ngayon. Sinabi rin ni Sara na kung pupwede at papayagan siya, hindi na siya dadalo sa impeachment hearing sa Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na sisimulan pa sa Hunyo kapag nagbalik ang sesyon ng Kongreso mula sa bakasyon dahil sa gagawing election 2025. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Duterte sa harap ng media matapos makakuha ng sapat na suporta mula sa mga kongresista ang hakbang sa Kamara na alisin siya sa pwesto sa paraan ng impeachment. Ayon kay Sara, wala umano siyang nararamdaman na kahit ano at okay lamang umano siya, dugtong pa niya. Mas masakit pa na maiwan umano ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ayon kay Duterte, naghahanda na sila tungkol dito noon pang November 2023. Sinabi rin ni Duterte na kakausapin din niya ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag nang manguna bilang abogado sa kanyang impeachment case dahil sa edad nito. Hindi na rin nagkomento ang Vice Presidente sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nakialam sa pagkilo sa impeachment laban sa kanya. Muli ring itinanggi ni Duterte na may assassination threats siya laban sa Pangulo. Lahat ito. Nung I made the pronouncement, sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. Nung panahon na yon, nung una kong sinabi yun, wala pang nagpa-file ng impeachment. Kaya sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, wag na muna natin gawin ito kung meron talagang Isa sa 7 articles of impeachment laban kay Duterte ang aligasyon ng sabuatan sa planong pagpatay kina Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Batay ito sa naging pahayag ni Duterte sa virtual press conference noong November 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo sila. And then he said yes. Sa kainitan ng pagdetine ng Kamara kay Atty. Lopez na kanyang Chief of Staff na nais noon na ilipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Kasama rin sa mga aligasyon ng Kamara na basehan para impeach si Duterte ang mga questionableng impormasyon na isinumite sa Commission on Audit kaugnay sa paggamit niya ng daan-daang milyong pisong confidential fund sa Office of the Vice President at Department of Education na dati niyang pinamunuan. May 3 ng naunang impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara noong December 2024. Kabilang sa mga basehan ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo, ang hindi umano maipaliwanag ng paggamit nito ng confidential funds sa kanyang tanggapan bilang Vice President at noong kawani siya ng Department of Education. Noong Miyerkules, 5 ng Pebrero, nang-i-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos lumagda ang 215 miyembro nito. Sa araw din na iyon ay ipinadala na ang naturang naaprobahang impeachment complaint sa Senado kung saan isasagawa naman ang paglilitis at kinakailangan ng 2/3 na boto o 16 sa 24 na senador upang tuluyang mapatalsik si Duterte sa pwesto.
Pero kung sakaling mapapatalsik na sa posisyon ng Vice Presidente, sino nga ba ang posibleng pumalit sa kanya? Base sa Article 7, Section 9 ng 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo ng Bansa na ngayon ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may kapangyarihang mag-nominate mula sa mga miyembro ng Senado at House of Representatives kung sino ang magiging bagong Vice Presidente. Samantala, magkahiwalay namang boboto ang lahat ng mga miyembro ng Senado at House of Representatives kung iluluklok nila bilang Vice Presidente ang pipiliin ng Pangulo. Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President during the term for which he was elected, the President shall nominate a Vice President from among the members of the Senate and the House of Representatives, who shall assume office upon confirmation by a majority vote of all the members of both houses of the Congress, voting separately. Nakasaad sa Konstitusyon. May nilinaw si Senate President Chis Escudero hinggil sa kung sino ang maaaring pumalit na Vice Presidente kung sakaling tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media kay Senator Escudero, nilinaw niyang hindi siya ang otomatikong papalit sa mababakanting pwesto ni VP Sara kapag siya ay na-impeach. Binalikan din ng Senate President ang nangyari noon sa panahon daw ni dating Pangulong Joseph Estrada kung saan matapos niyang ma-impeach ay pumalit na Pangulo sa kanya si Noy Vice President Gloria Macapagal Arroyo at saka ito pumili ng papalit sa kanyang binakanting posisyon bilang pangalawang Pangulo mula sa Kongreso. Isinaad din ni Escudero ang iba pang requirements at basihan sa pagpili ng maaaring maging bagong Vice Presidente mula sa Senado at Kamara. Dagdag pa niya, wala naman daw kasalukuyang senador na nasa 40 taong gulang pababa, kung kaya't lahat daw sila ay qualified na mapili bilang pangalawang Pangulo. Sa hanay naman ng Kamara, iginit ng Senate President na tanging edad lamang daw ang kulang na kwalifikasyon sa mga ito, nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution na kinakailangang makakuha ng boto mula sa 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives upang pagtibay ng isang paborableng resolusyon. Kapag inihain na ng mga pumirmang miyembro ng Kamara ang impeachment complaint, sila rin ang magko-constitute ng Articles of Impeachment na iakyat sa Senado para sa paglilitis. Ang Senado ang may kapangyarihang magdesisyon hinggil sa inihaing impeachment complaint. Kinakailangan ng 2/3 ng Senate votes para makonvict ng isang opisyal. Kapag tuluyan ng na-impeach ang isang opisyal, bawal o hindi na siya maaaring humawak muli ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Sakaling umusad na nga sa Senado ang impeachment complaint, si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang Vice Presidente ng Pilipinas na na-impeach ng House of Representatives. Trivia sa kasaysayan. Alam nyo ba na ang pinakaunang Pangulo na na-impeach at napatalsik sa kanyang pwesto ay si dating Pangulong Erap Estrada? Napakaganda ng mga plano at binitawang mga pangako noon ni Joseph Estrada sa korupsyon nang manumpa siya bilang ika-13 Pangulo ng Pilipinas. Subalit 2 taon pa lamang ang kanyang panunungkulan. Parang bombang sumabog ang mga ibinunyag ng kanyang matalik na kaibigan na noon ay Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson. Kumalat na rin ang mga anomalyang hinggil sa kanyang hilig sa babae, paglalasing, pagsusugal at pagbili ng mga mamahaling mga ari-arian. Kinumpirma ni Singson na kumukubra sa Estrada ng milyong-milyon sa weteng kada buwan, bukod pa sa 170 million pesos mula naman sa tabako. Nobyembre 13 na impeach ng Kamara si Joseph Estrada subalit natigil ito. Enero 16 matapos mag-walk out ang prosekusyon nang hindi payagang buksan ito sa pangalawang pagkakataon upang mas madi ng Pangulo. Nang gabi ding iyon, nagtipon at nagprotestang mga kontra-erap sa EDSA Shrine at dito naganap at nangyari ang EDSA 2. Lahat ay nais mabitiw si Estrada sa pwesto. Nagatras din ng suporta ang pulisya at militar. Enero 20, nanumpa bilang pinakabagong Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo na noon ay Vice Presidente ng bansa. Sinugod ng taong bayan ng Malacanang upang hindi na magkaroon ng karahasan. Nilisan na lamang ni Erap Estrada ang palasyo ng Abril ng taong din na iyon. Inaresto si Erap Estrada at ang kanyang anak na si Jinggoy Estrada para sa kasong pandarambong. Umalma ang mga sumusuporta kay Erap.
Mayo 1, sumugod sila sa EDSA Shrine. Si Gloria Arroyo naman ang pinabababa sa kanyang pwesto. Subalit naging marahasang tinagurian nilang EDSA 3 na umabot hanggang sa Malacanang. Pinag-initan din ng mga tao ang media. Pinunteriya din nila ang sakyan ng news team ng TV Patrol. Pero sa araw din iyon ay natapos ang pag-aaklas. 6 na kataong namatay at umabot sa 100 ang mga nasugatan at nasaktan.